Mga kwento ni Felmo. Magandang araw po sa inyo, Sir Seth, at sa mga mahal niyong tagapakinig. Sana all mahal. Meron po akong ibabahaging kwento tungkol sa matapang ko na lola na hindi man manggagamot ay maraming alam patungkol sa mga elemento sa paligid niya. Hindi na po ito iba sa kanya gawa ng lumaki si lola sa lugar kung saan maraming kababalagan noong mga kapanahunan niya o noong mga bata o dalaga pa sila noon. Normal na sa kanya ang makakita ng mga bagat, mahabol na mga kalabaw na namumula ang mga mata at nagsasalita noon. Makakita ng mga tumatawid na mga maliliit na tao, ununo sa punso, sa katirikan ng araw sa may palayan, at kung ano-ano pa. Uulitin ko, hindi po manggagamot si Lola at sa pagkakaalam ko ay wala kaming lahing ganon. Hindi din po nasabi ni Lola kung paano siya naging maalam sa ganito, o kung sabihin na lang natin na kung meron man kaming lahi walang nakakaalam dahil malihim talaga itong si Lola. Yung mga ikinikwento lamang nito noon ay base sa mga karanasan niya at sa karanasan ng mga magulang ko, mga magulang namin o yung mga pinsan ko. Sa dinami-dami ng karanasan ni Lola patungkol sa mga hindi maipaliwanag na mga elemento na, ang ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan niyang isa sa mga paborito ko. Ang pangalan po ni Lola na totoo ay Nestora pero kilala po siya sa lugar namin noong nabubuhay pa siya, sa palayaw na Lola Neng. Tahimik na tao si Lola Neng, as in hindi siya katulad ng iba na nakikipagbardagulan o nakikipag-away noon. Dekada 80. Pinanganak na ako nito pero wala pa akong kamuwang-muwang sa mundo. Nagkaroon ng hidwaan noon ang mga kamag-anakan namin. Bali sa mother side ko po pala si Lola Neng gawa ng ang tatay ko po ay taga Maynila pero nung nagkatuluyan sila ni nanay ay doon na din nanirahan sa lugar namin yon. So bali ay nga, hindi na nasabi sa amin ang pinakarason ng away pero nahati daw talaga noon yung angkan namin. Pumagitna sila Lolo at Lola Neng at hindi sila nakisali pero umabot talaga sa puntong naghati-hati sila. Nagwatak-watak. Watak-watak din kasi ang lupa nilang kaanak noon. Meron pa nga mag-asawa mismo sa angkan nila na naghiwalay ng tirahan dahil lamang sa hidwaan na ito. At ito din ang rason kung bakit nagkaroon ng kakaibang karanasan ang mismong mga anak nila noon. Etong dalawang mag-asawa ay tawagin na lamang nating Tita Tetay at Tito Marlon. May 3 silang anak noon. Ang 3 ding ito, lahat po to yung pinakapanganay sa aming magpipinsan. Tawagin na lamang natin silang Luis, Juan at Love. Si Luis ang pinakapanganay at si Love ang bunso noon. Nag-iisang babae. Napunta kay Tita Tetay si Love noon. Samantalang ang dalawang magbibinata naman na anak ay paroon at parito. Kapag tutulong sila kay Tito Marlon, sa sakahan ay umuwi sila doon. At kapag araw naman ng klase ay nagawi sila kay Tita Tetay. Mas malapit kasi sa kalsada ang bahay ni Tita Tetay noon. Tapos iisang eskwelahan lang naman ang dalawa noon. Hanggang sa isang hapon ng Biyernes noon, mga ganong araw ang gawin ng magkakapatid ay dumaan muna sa may bahay nila Tita Tetay. Pagkatapos ay magbibihis, magbabaon sila ng luto ng nanay nila bago pumunta sa bahay naman ng tatay nila noon. Para sa susunod na araw ay tutulong sa pagpapastol ng mga alaga nila. Sa mga magtatanong kung bakit hindi pa sila magsama noon, hindi ko po masasagot yan, sir. Maski ako ay napapatanong din pero may mga bagay talagang hindi mapaliwanag, di ba? Walang last subject itong si Juan noon. Dahil sa wala ang guro nila pero gaya ng nakagawian ay hinintay nito ang Kuya Luis niya para sabay silang umuwi at nangyari naman yon. Malapit na sila sa bahay ng nanay nila nang maalala ni Juan na
Naiwan niya pala sa playground ang mga libro niya noon. Ipinatong niya sa likuran ng slide habang naghihintay nga dito sa kapatid niyang ito. Dahil sa weekend doon pagkatapos at ayaw niya ding mawala ito dahil makagalitan siya ng teacher at pagbayarin pa. Napagpasya na lamang nila na magawi muna sa bahay nila noon. Kunin ang luto ng nanay tapos ay bumalik ng eskwelahan at tawirin na lamang ang palayan patungo sa gilid ng ilog na puro kapunuan noon. Dediretsuin na lamang yun para makarating sa dulo naman na palayan ulit at doon na banda ang bahay ng tatay Marlon nila. Mas mapapabilis kasi sila doon. Diba? Kadalasan talaga sa mga shortcut, doon nangyayari yung mga ganitong karanasan eh. Isama mo pa na itong parte na ito literal na walang masyadong nadadaan. Wala kang matatawag na trail o maliit na daanan. Purong damuhan at ang pagbabasehan mo na lamang ng paglalakad ay yung tunog ng agos ng tubig sa ilog. Matapos ngang mabalikan ang libro ay tumuloy na sila sa daang yon. Maliwanag pa. Wala pang 5:00 kung susumahin mo. May nakakasalubong naman silang mangilan-ngilang ibang bata na naligo sa tabing ilog noon. Hindi na din nila naisipang bumaba noon kasi yung pangpalit nila ay sakto lamang para sa isang buong araw. Siyempre ito na. Sa kalagitnaan ng paglalakad nila, habang binabaybay nila yung kalagitnaan ng gilid ng ilog ay meron na umanong napapansin si Luis noon. Kasi habang nakataas tingin si Juan at naghahanap ng gagamba o kung anong prutas, itong si Luis naman ay napapansin niya yung biglang pagtigil ng tunog ng mga insekto at hayop sa paligid. Sa mga nakadaan na dyan sa gilid ng ilog, Sir Seth, alam niyo yan. Alam niyo yung tunog ng mga ibon, insekto, o kung ano pang maingay sa parte ng mga ilugan. Maski siguro sa gubat lang na walang tao eh. Pero nung mga oras na yon, parang TV nga daw na pahina ng pahina ang volume. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang ingay noon. Ultimong hangin na umiihip umano ng normal. Wala na. Huminto ang pagkaway ng mga kawayan noon. Yung tipong parang lumipat ka sa ibang dimensyon. Ganun na ganun umano ang pakiramdam noon. Sinaway na umano ni Luis ang kapatid na, "Tara na Juan, dalian na natin at baka inaantay na tayo ni tatay." Dali-dali namang sumunod ang kapatid hanggang sa makarating sila sa dulo ng gilid ng ilog noon. Kapag sinabing dulo ng gilid ng ilog, Sir Seth, ito yung dediretso pa rin sila Luis noon samantalang ang ilog naman ay palikuna sa kanan noon. Ganon. Subali purong kalupaan at kapunuan na ang dadatnan nila bago sila makarating sa parang upalayan noon. Pagkarating nila doon sa parte ng kanto ng ilog na palikuna, ganon na lamang ang gulat ni Luis nang mula doon sa pababa sa pangpang ay bigla na lamang siyang may narinig na malakas na kaluskos mula sa dahon-dahon at lupa noon. Sa kaba ay binalikan nito kaagad ang nakababatang kapatid na ilang metro lamang naman ang layo sa kanya. Hinawakan ito at hinatak na dalian na nila pero kasabay ng paghatak at pagtuloy-tuloy nila na sana ay palagpas na sa kanto ng ilog na yon. Yung parte kung saan naririnig ni Luis ang kaluskusan ay isang malakas na pagsingha o malalim na paghinga ang narinig nila doon. At bago pa man sila makalagpas ay napasigaw sila nang makita nila ang paakyat na pinanggagalingan ng kaluskos na yon. Yun ay isang kalabaw na sa tarik ng pababa na yon sa pangpang ay parang weirdong gumapang paakyat at pagkadating niya sa taas ay agad na tumayo sa tapat ng dadaanan nila Luis noon. Si Juan na walang takot ay napatawa pa. Namangha sa ginawa ng kalabaw na paano nga bang nakaakyat ito doon ultimong sila. Baka hindi nila magawang umakyat ng madalian sa parte na yon. Huminto itong titig na titig sa kanila. Kumukurap-kurap umano ito. Napatanong si Juan kung kaninong kalabaw yon. Kung bakit hindi nakatali. Bakit nakawala?
Doon ay sinabi ni Luis na malamang hindi malayo ang pinagtalian sa kanya doon. Pero bakit doon tinali, di ba? Wala naman kasing magandang dabuhan doon. Wala din mga bahay. Kaya naman naisip na lamang nila na baka naliligo yung may-ari sa baba. Pinapaalis nila ito doon pero ayaw magpatinag ng kalabaw sa daan. Kaya ang ginawa nila, pumagilid na lamang sila noon. Sumuksok sila sa kabilang parte ng mga kawayan. Lumagpas sila doon at dali-dali na tinuloy ang pagtahak papunta sa kakahuyan na wala ng ilog noon. Lakad, kwentuhan, binaliwala na lamang nila ang kalabaw na humarang. Hanggang sa meron silang napansin. Unti-unti na silang nakakaramdam ng gutom noon. Mabilis na dumilim ang paligid. Wala na silang makitang halos na liwanag. Tara to, bilisan na natin. Ani ni Luis sa kapatid niya. Tuloy-tuloy silang naglakad. Nang naglakad. At kagaya ng ibang mga may nagkaroon ng karanasan na ganito, ay hindi na nila makita ang daan palabas noon. Pakiramdam nila ay pabalik-balik lamang sila. At gawa ng itong si Luis ay may idea sa nangyayari noon. Naisip nito na baka nga bagat yung kalabaw na humarang sa kanila nung hapong yon. Ang bagat ay pwedeng pabulag ng aswang o alaga ng aswang, kumbaga, na sinisimulan silang iligaw noon. Hindi nila alam pero noong mga oras na yon, nanginginig na daw sila sa gutom kesa sa takot. Binuksan naman nila yung baunan na pinadala sa kanila kasi wala na silang choice kundi kainin yon. Pero takang-taka umano sila gawa ng bahaw o malamig na umano ang ulam na yon. Imposible yun kasi wala pang isang oras ang paglalakad nila at hindi naman aabutin ng isang oras ang dapat na paglalakad nila doon. Maya-maya pa, nagsabi na itong si Luis na bumalik na sila. Baka lamang na mali sila ng daan noon. Tumango na lamang itong kapatid niya. Naglakad sila pabalik at pagkarating sa bandang unahan ay nagpa siya ng magbaliktad ng suot ang dalawa, pagkatapos ay tinahak na nilang tahimik ang daan na yon. Patuloy na humihilab pa rin umano ang tiyan nila noon kaya wala silang nagawa. Kinakabahan man ay kailangan nilang tumigil noon. Kinain nila yung natitirang baon habang patuloy na naglalakad hanggang sa hindi nila namalayang naubos na nila ito. Sabi ni Luis, huwag daw silang titigil hanggat hindi sila nakakakita ng pamilyar na tao, bahay o lugar. Maramdaman lamang nila o marinig yung tunog ng ilog. Okay na rin sila dapat noon. Tuloy-tuloy lamang sila pero wala. Natunaw na ang kinain nila lahat-lahat. Nanakit na ang mga paa nila. Ilang beses na rin silang nagpahinga. Paiyak na si Juan noon. Pero itong si Luis ay sinabihan itong kapatid niya na huwag iiyak dahil kapag takot ka, mas lalo nilang kinakatuwa yun. Hindi na daw alam na magkapatid kung ilang oras na silang patuloy na naglalakad. Pero ang nararamdaman nila ay ang grabing gutom habang naglalakad noon. Hanggang sa tuluyan ng magdilim ang langit. Madagdag ko lamang, Sir Seth, na wala silang dalang ilawan noon gawa ng kampante naman sila na hindi sila gagabihin. Hanggang sa ito na nga hindi na nila alam talaga kung paano sila makakauwi na para na daw silang mga doon. Kapag sinusubukan nilang sumigaw, may mga naririnig silang bulungan at sitsit kaya hindi din nila magawang lakasan ang boses nila. Dahil sa pakiramdam nila ay may nagmamasid sa kanila noon. Nabuhayan sila ng loob noon nang makakita sila ng liwanag sa hindi kalayuan. Sinundan nila ang liwanag na yon. Isa itong bahay. Nag-iisang bahay. Gawa ng kinukutuban na din talaga si Luis. Imbis na dumaan, hinatak nito ang kapatid at sinabing lumihis sila ng kalsada noon. Doon na rin nila naririnig ang tunog ng ilog. Ipinagpatuloy nilang paglalakad at nilagpasan nila ang bahay na ito. Pero makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad ay, ito na naman, Sir Seth. Nakakita na naman sila ng bahay sa hindi kalayuan.
Nagrereklamo na si Juan noon na nagugutom na nga siya pero sinisita na lamang ito ng kapatid niya. Wala daw silang malikuan noon. Talagang ang daan ay doon lang nakaturo sa bahay na yun na para bang nananaginip lamang sila. Nang makapantay na sila sa bandang bahay, bigla umanong bumukas ang pintuan noon. Anino lamang ang nakita nilang magkapatid na nakatayo doon sa may pinto pero alam nilang malaking tao ang nandun. Malapad ang katawan nito. Hinawakan ni Luis si Juan sa ulo noon para hindi na lumingon pa. At pagkakuha ay nilagpasan nila ulit ang bahay na yon. Kahit na naririnig nila na nagmamadaling maglakad palapit sa kanila ang may-ari ng bahay na ito. Lakad sila ng lakad ulit. Hanggang sa ito na naman. Nakita na naman nila yung bahay pero sa pagkakataon na ito, yung bahay ay sa harap na nila mismo. Desperadong na si Luis noon na lumiko. Siniksik niya ang sarili niya sa mataas na damuhan at nagdidikitang mga kawayan. Pero nang akma niyang gawin yon, may bigla na lamang pumagaspas doon sa kabilang parte na para bang nagbabala na kapag nakalipat sila doon ay may kung anong dambuhalang nilalang silang makakaharap. Tapos ito na. Hindi ito naaamoy ni Luis pero si Juan. Bigla na lamang umanong nakaamoy ng nakakagutom na kung anong luto dun sa bahay na yon. Nanginginig-nginig na umano ito sa gutom nun at wala na umano ito sa wisyong tumakbo papasok sa bahay. Na siyang hinabol din siya ni Luis nun. Gusto siyang pigilan pero sa bandang huli ay nakapasok sila sa bahay na ito. Doon ay nadatnan nila ang isang lamesang may 2 putahe. Isang malaking lusong o pandikdik nun. Sa mga nalilito kung ano ang salitang lusong, bali mortar po siya sa salitang Ingles. Kumbaga pandikdik, pero malaki lang. Napakalaki umano kesa sa normal na lusong yon. Yun lamang ang nakita nila sa paligid tapos maya-maya pa may narinig siyang boses na nagsasabing, "Nawawala ba kayo? Kanina ko pa kayo nakikitang pabalik-balik. Kanina ko pa kayo tinatawag pero hindi kayo nalalagi. Halina kayo. Niluto ko yan para sa inyo." Isang matandang may kalaparan ng katawan pero payat ang mga kamay at paa ang nakaharap sa kanila noon. May hawak-hawak itong malaking sandok. As in napakalaking sandok daw talaga yon. Parang baliw umano si Juan noon na lumingon sa kuya niya at sinasabihan na kumain na. Gutom na siya. Si Luis nagugutuman pero hindi niya magawang kumain dahil alam niyang hindi normal ang ganoong pakikitungo. At napakaraming kwento na tungkol sa mga nanliligaw at nang babagat noon tapos patutuloyin sa bahay, di ba? At pakakainin ng kung ano-ano para hindi na makauwi. At ang mas malala, baka sila pa ang gawing pagkain sa huli. Sinabihan ni Luis si Juan na wag na, sa bahay na lang. Tapos ay humarap ito sa matanda at sinabi nito na, "Nay, sa bahay na po kami kakain. Hinahanap pa po kami ng mga magulang namin." Dali-dali umanong lumapit ng mahinahon ng matanda at hinawakan si Juan noon. At sabi, gutom na yung kapatid mo eh. Malayo-layo pa kayo. Ihahatid ko kayo pagkatapos nito." Lumingon na noon si Luis sa may pinto. At ang nakapagtataka, hindi niya mahagilap ang pintuan palabas noon. Hindi niya alam kung saan. Parang limitado umano ang paglingon niya. Parang umiiwas yung pintuan sa pagtingin niya noon. Hanggang sasabihin nito ni Luis na, "Nay, asan yung lababo niyo? Maghuhugas muna kami ng kamay." Bigla umanong ngumisi ang matandang yon at pagkatapos ay tinuro nito ang kusina niya. Binitbit ni Luis si Juan noon. Ang una nilang hinanap ay asin, pero wala. Bawang wala din. Daan palabas, wala pa rin. Pero doon umano sa kusina ay merong 3 malaking tapayan. Malaking-malaki na kasya umano sila kapag umupo sila doon.
Bubuksan na sana ni Luis yun pero nagulat siya nang nagsalita ang matanda na yung tubig daw ay yung tapayan na nasa taas ng lababo. Yun umano, doon siya sumalok. May bao doon. Huwag daw bubuksan ang nasa ibaba kasi baka langawin ang laman. Nagugas sila pero pinatagal ni Luis yun habang nakikiramdam. Binulungan niya si Juan na maghanap na ng pintuan noon. Si Juan naman nagtanong pa kung kakain ba sila o hindi at dito na daw kinurot ni Luis ang kapatid niya at sinabing sa oras na kumain ka dito, iiwan kita. Aswang o maligno yan. Hindi tayo makakauwi kapag kumain tayo ng inihanda niya. Para nga daw nagising si Juan noon at dali-daling tumingin sa lugar. Hanggang sa ito na, pagalit na nagsalita ang matanda na medyo garalgal ang boses nito. Nagsalita mula doon sa kainan ng, napakatagal nyo dyan. Lalamig na itong pagkain. Kumain na kayo. Dahil ako gutom na rin. Sa pagkakataon na ito ay sumagot si Luis ng, mauna ka na, Nay. Sumagot naman ang matanda na, hindi. Para sa inyo lang ang luto ko na ito. Iba ang pagkain ko sa pagkain nyo. Nagbulungan na ang magkapatid noon. Tapos sir, naririnig na nila na lumalalim na yung paghinga ng matanda sa may kainan banda. Nagsasalita ito na bumubulong. Yung tipikal na parang matandang galit. Mga ilang segundo pa ay naglakad na ang dalawa papunta sa may kainan noon. Dito ay naabutan umano nila ang matandang nakatalikod. Nakaharap sa lusong. At kinukuskus umano yung lusong na yun kahit na walang laman. Masakit na masakit sa tenga ang pagkutkot nun. Nakakarinti kumbaga. Tunog kinuskos na karton. Nakakatindig balahibo. Tinanong nila itong matanda kung ano ang ginagawa. Hindi ito umimik pero ang sagot nito ay parang kumakanta, sir. Alam mo yung matanda kapag umihele. Ganun na ganun ang boses niya. Hindi umano makalimutan ng magkapatid yung boses na yon. Habang abala ang matanda, nagtalikuran si Luis at Juan para hanapin ang nawawalang pintuan. At maya-maya pa, nakita nila ito. Para umanong ilusyon ang pinto kasi mukha itong kanto ng loob ng bahay na kapag hindi mo tititigan ng maigi, ay sadyang hindi mo talaga mapapansin noon. Ang problema, yung kanto na yun ay katabi halos ng matandang abala sa ginagawa sa may lusong. Inamoy ni Luis ang ulam. Parang pinakulo ang tubig lamang umano yon. Ultimong si Juan Sirset ay nawala na yung mabangong pang-amoy niya sa pagkain na yon. Wala itong iba pang sahog kundi karning parang tokwa umano na mapula-pula at maputla nun. Hindi alam ni Luis kung bakit niya tinanong pero sabi nito bigla, Nay, walang asin, walang sibuyas, paminta o bawang. Bigla umanong lumakas yung pagkahid ng matanda sa lusong. Hindi ito lumingon sa kanila pero ang sabi, wala umano siya nun. Hindi siya nakabili sa bayan. Pero kahit ganon ay masarap daw yun. Gawa ng ang gamit niyang pampalasa ay mga halamang ugat at langis ng niyog. Hindi na alam nila Luis kung paano sila lalabas sir pero tila ba sinuwerte sila noon. Dahil maya-maya pa, meron silang naririnig mula sa labas. Tagbalay, tagbalay. Nang ibig sabihin sa Tagalog ay, tao po, tao po. Pamilyar ang boses na yon na nanggagaling sa taong kilalang kilala namin. Walang iba, kundi si Lola Neng.